sa Filipino, sa wikang atin. Yan. Sabi diyan, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Sabi diyan, iwasan nyo sila. Ang mga taong ganyan o mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin ay inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Verse 19, balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at ikinagagalak ko ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Samahan niyo po kami na sa amin pong pag-aaral ay wala pong ibang maitaas kundi yung dakilang pangalan. Hiningi po namin, Panginoon Diyos, sa oras na ito, patuloy niyo po kaming samahan, Ama, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po nawa kami ng talino upang sa ganon ang aming po mapag-aaralan ay hindi lamang po namin basta marinig, kundi higit sa lahat, Panginoon Diyos, ito po ay dumating sa punto na ito po ay amin po maisabuhay. Tulungan niyo po kami na sa bawat gawain, Panginoon Diyos, hindi lamang po ito maging performance, Lord, at hindi lamang ito, Panginoon Diyos, patungkol sa mga bagay na sa palagay namin ito'y paglilingkod sa amin, kundi bagos maging kabaliktaran, ito po yung maging paglilingkod po nawa namin sa iyo. It's not about us, Father God, but it's all about you. Kaya tulungan niyo po kami at minsan pa hiningi po namin ang banal na Espiritu malayang kumilos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. The pleasure of a correct fellowship. The pleasure of a correct fellowship. Now, nung nakakilala ho tayo sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoon ay hindi lang basta binago ang ating pamumuhay, hindi lang binago ang ating pag-iisip, hindi lang binago ang ating sinasamahan, kundi ang Diyos ay inilagay po tayo sa isang pamilya na kung saan dito po tayo lalago at makapaglilingkod po sa Kanya. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay isa sa pinakamahalagang bagay. Kaya nga, kapag ang isang mananampalataya ay hindi naglilingkod sa Panginoon, kaduda-duda na ang taong ito ay mananampalataya sa Panginoon. Ulitin ko, kapag ang isang tao na nagsasabing siya ay mananampalataya, ngunit hindi pinaglilingkuran ng Diyos o hindi isinasabuhay ang paglilingkod sa Diyos, kaduda-duda ang taong ito ay mananampalataya kay Kristo. Now, ngayong gabing ito, nais po nating tignan, okay, ang kagalakan or the pleasure of a correct fellowship. Okay, the pleasure of a correct fellowship. Now, inutos ho sa atin ng Panginoon ang isang dakilang kautusan. Ano kaya yon? Love one another. Siyempre, nauna yung Panginoon, di ba? Thou shalt love the Lord thy God with everything that you have. All thy mind, soul, strength, everything. And the second one is to love one another. So, utos yun ng Panginoon. Specifically, ito po ay inuutos sa atin ng mga magkakapatiran kay Kristo. No wonder kung aatras po tayo sa verse 1 ng chapter 15. Ang linaw po dyan. Sabi dito, ganito, when then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. So meaning, it focuses hindi sa atin, kundi kanino? Una sa Diyos. Amen? Pangalawa, sa ating kapwa. Tama po ba? So meaning, nauuna sa household of faith and then sunod sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? So ang ating paglilingkod, kung bakit tayo nakapag-serve sa ibang tao, it's because of our relationship to God. We need to love God first before we can love other people. Hindi natin matututong mahalin ang ating kapwa ng tunay, ha? Nagigets po niya? Minsan kasi, ang pagmamahal sa ating kapwa, aminin nyo man at hindi, may kapalit.
kung bakit tinitiis mo ang maraming bagay sa iyong kapwa kasi may mapapala ka. Kaya pala, ang paglilingkod natin sa Panginoon, yung pinakapuhunan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Why? Because God first loved us. Inuna tayong inibig ng Panginoon. Kasi ang tao, hindi siya iibig hanggat di mo siya iniibig. Ganun ang tao. Ganun siya makasarili. So ngayon, ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng pagkakataon para maipakita po natin kung ano yung klase ng pag-ibig ng nakikristo. Kung anong klaseng pag-ibig yung mga taong nasa Diyos. Meaning to say, ang pag-ibig na ito, in the Greek word, it means what? Charity. Okay? Agape. Ibig sabihin, pagmamahal ng walang kapalit. Hindi madali ito. Dahil sabi ko nga, ang tao, masyado siyang makasarili. Amen? Di ba? Nung mga bata tayo, wala kang makikitang batang gusto niya namimigay. Madalang lang yon. Lagi akin. Di ba? Lagi akin. Unless kung naturuan na kagad ang bata na maaga magbigay, then natutunan niya yun eh. But naturally, ang bata, makasarili. By the way, that's a good point. Tama? Ang tao makasarili, yan ay palatandaan ng pagiging bata. Di ba? Kung laging ikaw, yan ang palatandaan ng pagiging, bata. So dito sa pagkakataong ito, setting aside all of that, okay, gusto nating makita, again, the pleasure of a correct fellowship. So inutos sa atin to love one another. It is a commandment that is given to us. Kaya nga itong si Apostle Paul, makikita po natin yung pag-ibig po niya saan? Sa church. Specifically dito, sa mga iglesia saan? Sa Roma. Tama? Nakita niyo yung desire before ng chapter 16. Diba? So, ang sabi dyan, tingnan nga natin. Chapter 15, verse 30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me, that I may deliver them from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints. Tapos sa verse 32, that I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be, sabi dyan, refresh. So nagkakaroon ng kalakasan ang pagkakatipon. Tama? So dito nakikita po natin kung gaano yung kagalakan niya, kung gaano yung excitement niya sa mga mananampalataya. Nandoon yung pag-ibig. So, yung chapter 16, makikita po natin, puro puro pag-mention ng mga kapatid. Napansin po niyo? Amen po ba? Napansin niyo yan? Sa mga preachers, napansin niyo, did you observe who are these people? Ano yung mapapansin niyo po dyan? So nabanggit dyan, una, sino? Si Pebe. Okay? Anong meron sa kanya? Ba't siya nabanggit ni Apostle Paul? Because, alam mo yun, siya po ay malaking tulong saan? Sa gawain. Amen? Sabi po ng verse 2, right? That ye receive her in the Lord, kasi missionary to, as becometh saints, that ye shall assist her in whatsoever business she had need of you, for she had been succorer, or ibig sabihin, being helpful, matulungin, or tumutulong of many, sa marami, and of myself also. So, ibig sabihin, nagiging kagamit-gamit po siya. Right? Ano pa? Si Priscilla and Aquila, tumag-asawang ito, malaking tulong din po ito kay Apostle Paul. And na-mention niya po dyan, na tinulungan din po siya, sabi ng verse 4, okay? O verse 3, greet Priscilla and Aquila, my helper, sabi dyan, in Christ Jesus. Tapos ano sabi kasunod? Who have for my life laid down their own necks. So meaning, they risk. Kumbaga parang itinaya nila ang buhay nila sa lingkod ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Napansin po ba ninyo yan? Ano pa? Si Epaphras, okay? Nabanggit sa dyan as a what? As a first fruit. O yung mga naunang mananampalataya. Saan? Sa Akaya. Tama ba? So, tingnan po natin. Anong verse to?
Verse, labo na mata ko. Verse 5, likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved, notice that, Epaenetus, or Epaenetus, who is the first fruit of Achaia unto Christ. Right? So meaning kahit bago pa lang, talagang yung pagmamahal, yung encouragement. Alam ni Apostle Paul, ano pa? Si Mary, okay, in verse 6, greet Mary who bestowed much labor on us. So kung mapapansin ninyo, ang mga taong ito na ibinigay ng Panginoon, na ibinibigay din nila ang sarili nila saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang gandang tignan ng church na ibinibigay nila ang kanilang buhay saan? Sa paglilingkod dahil alam nila yung relasyon nila sa Panginoon. Kasi kung di mo alam yung relasyon mo sa Panginoon, there's another motive behind as to why you are continuing, alam mo yun, attending, or maybe sabihin natin at a very shallow glance, serving the Lord, kasi merong merong motibo. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, may motibo. Amen? Kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon, kung bakit ka dumadalo, may motibo. Pero ang tanong, ano ba yung motibo mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi, kung ang motibo mo ay nagiging tama sa harapan ng Diyos, magiging, magkakaroon ng magandang bunga. Magkakaroon ng magandang bunga personal sa iyo at magkakaroon ng magandang bunga sa mga taong nakapaligid sa iyo. Well, if good works, sabi natin, yung mabuting gawa ay nakakatulong sa iglesia para magpatuloy, ngayon kung ikaw ay gumagawa ng may pagkukunwari, hindi yan makakatulong sa iyo. Nakikinig po ba kayo? Patuloy po natin. So not only si Mary, kundi si Tripena and Triposa, ganda ng mga pangalan. Sa verse 12, kasi sunod-sunod yan Okay? Salute Tripena and Triposa, who labor, notice the word again, labor. Nagpapakapagal saan? Sa gawain. Hindi sila mautak. Hindi sila nang iisa. Bakit? Kasi alam nila na ang pinaglilingkuran nila ay karapat-dapat paglingkuran, mapagod man sila, mawalan man sila ng resource, maupos man ang oras nila sa paglilingkod sa Panginoon, worth it ang maglingkod sa Panginoon. So sabi dyan, salute Tripena and Triposa, who labored in the Lord. Okay? Ano pa? Si Persis, salute the beloved Persis, again, which labored much in the Lord. Ando doon na naman. Right? So, lahat ng taong ito, actually marami pa siya nabanggit Okay? Siguro mga bago mananampalataya, hindi naman talaga specifically sinabi, pero sabi niya, salute. So, kamustahin. Diba? So, ibig sabihin, nakikita natin dito, yung pagmamahal ni Apostle Paul, na dapat makita rin sa atin, sa bawat isa po sa atin, hindi dahil pastor siya, hindi dahil sa minister siya, hindi dahil sa lingkod siya ng Panginoon, kundi bilang anak ng Diyos, nakikita and dapat evident yung pagmamahala po natin sa bawat mananampalataya kay Kristo. Mahal po ba kung mananampalataya kay Kristo? It's a simple question, but then again, sabi ko nga, it shows how genuine, kung gaano katotoo ang ating paglilingkod sa Diyos. Mahirap to mga kapatid, kasi nga, sa isang iglesia, may mga iba't ibang ugali. Nakikinig po ba kayo? As much as we wanted na ang bawat isa ay talaga lumago kay Kristo, may mga kanya-kanyang timeline po yan. That is why, alam mo yan, loving one another, it takes a lot of patience. Tama? Kaya kaninang umaga, tinignan po natin yan. Amen? Tinignan natin. Alright? Sa verse 5 ng chapter 15. Now, the God of patience, yun ang sabi dyan Di ba? The God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according, sabi dyan, to Christ Jesus. Kasi hindi mo madali ang magmahal ng kapwa. You see, sa tao kasi, kinakailangan muna ng label.
Kinakailangan muna ng status. Kinakailangan mo muna ng value para mahalin ka. Pero ang Kristiyano kasi hindi dapat ganun eh. Ang basihan ng ating pagmamahal dahil si Kristo ay nasa sa atin at nasa bawat isa po sa atin. Na kung papaanong may nagtiis sa'yo, nung masama pa yung ugali mo, dapat ikaw din nagtitiis sa may masamang ugali din sa iyong kapwa. May nagtiis sa atin. May nagtsaga sa atin. I remember Barnabas, di ba? Yung kasama niya Apostle Paul, yung kasama nila si Mark, di ba? Alam ko, very, ang tawag dito, ina-idolize yun na per se, sabihin na natin, si Apostle Paul. Pero merong isang area si Apostle Paul na dapat yung makita. Because Apostle Paul is very strict, napaka-stricto niyan, lalo na pagdating sa gawain. Kasi nga, ang konsepto niya, kung ikaw maglilingkod sa Panginoon, dapat tuloy-tuloy, dapat diretso. So, nangyari, tumalikod si Mark, si John Mark, noong kanilang first missionary journey. Hindi na nagpatuloy. At first, very alive itong si John Mark, and then sa bandang ulo, nanghina, nag-backslide. So, the bad trip si Apostle Paul. O sige, yaman na, tuloy tayo kasi nasa gawain tayo pa, hindi pwede masira. So, pagdating ng second missionary journey, isasama na ngayon ni Barnabas yung pamangkin niya, which is John Mark nga. So, ano nangyari? Nagalit sa Apostle Paul. Naalala nyo, tama? Hindi lang basta nagalit, napakatindi ng contention. Sobrang, nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan, somehow. Siguro, sinabi ni Barnabas siguro, na pagbigyan mo na yung bata. Total, alam mo yun, nanunumbalik naman. Hindi, kasi baka mamaya, siguro sabi ni Apostle Paul, baka mamaya, pagdating naman gawain, pabayaan na naman, mahirap ang nasa gawain. Siguro sa sobrang pagtatalo nila, nabanggit ni Barnabas, alala ba, Pablo, dati ka ding matigas ang ulo. Siguro napikon si Apostle Paul. Kung saan nasa Bible yon, wala naman. But the point is, nagkaroon ng matinding contention. Okay? The point is, hindi pinagbigyan ni Apostle Paul yung request ni Barnabas that even though John Mark ay sumasama sila, alam mo yun, somehow siguro expectation ni Barnabas, which is, ano nga uli si Barnabas? Son of consolation, encouragement. So sa kasong ito, hindi naging ganun si Apostle Paul. Very harsh. Bakit? Kasi isip niya, kinakailangan pag sa gawain, kinakailangan seryoso ka. You see, sometimes we need Barnabas and sometimes we need Paul to be our attitude depending kung sino ba yung kausap po natin. Nakikinig po ba kayo? So dito mga kapatid, alam mo yun, kinakailangan na makita or kakitaan po tayo na ng tamang attitude. Right? Balik nga tayo. In Romans chapter 16, verse 19. Sa Tagalog, tingnan niyo to. Right? So verse 19, sabi dyan, for your obedience is come abroad unto all men. So dito, balitang-balita ang pagkamasunurin kay Kristo. Sino yung kausap ni Apostle Paul dito? Yung mga Roman Christians. Right? Kaya nga binati niya ng binati yung mga di ba, yung mga mananampalataya. Alright? Tapos sabi dyan, at ikinagagalak ko ito. Kapag ang mananampalataya ay nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng pagkakasundo, yung hindi ba parang nagmamarunong ka, nagmamagaling ka, nagbabanalang ka, yung nagkakaroon ng unity in the Spirit, merong humility, tapos merong correction, and at the same time, all of us are focused to God, no matter what happened, hindi tayo matitisod, kasi nga, ang bawat paalala po sa atin, ay kakatibay po natin. So ano nangyayari? Nagdudulot po ito ng kalakasan sa iglesia. Hindi dapat ito nagkokos ng maling kaisipan. Kasi ang maling kaisipan ng nakikristo ay hindi po kaisipan ng isang taong lumalago sa pananampalataya. Ang maling kaisipan na nakikristo ay palatandaan ng batang pananampalataya kay Kristo. Or worse, karnal ang kanilang kaisipan. Okay? There are many pastors, they don't believe in carnal Christian. Kasi pag carnal, kaya nga Christian ka, tagasunod ka ni Kristo. Pag sinabi mong carnal ka, hindi ka sumusunod kay Kristo. So para sa kanila, para bang self-defeating yung statement. May mababasa naman kasi kayong carnal Christian.
So meaning, mananampalataya ka nga, and yet pasaway ka. Nagigets po ba ninyo? Now, you have to understand, believers, na kapag tayo ay mananampalataya kay Kristo, bilang tanda ng pagpapasalamat po natin sa kaligtasan at pagkakataon or oportunidad na mamuhay po tayo na may kalayaan, na may kaayusan sa harapan ng Panginoon, ano dapat natin gawin? Sumunod lang. So kapag sumusunod, ano nga uli? May kagalakan. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. At kinagagalak ko ito. Ngunit, take note dito tayo. Ngunit, nais ko maging matalino kayo. Alright? Magkaroon kayo ng discernment. Nakinig po ba kayo? Tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol saan? Sa masama. You see, Apostle Paul is giving warning, nagbibigay ng paalala. Ulitin ko ha. So yung verse 1 down hanggang verse 16, binati niya yung mga masunuring mananampalataya. Tama? Tama po ba? Kasi sa isang mananampalataya, kinakailangan mayroong palakasan. Amen. Hello? Dapat may palakasan. Hindi pwede na sa fellowship, para bang nagkakaroon lang ng biruan. Kasi hindi lang tayo basta tao. Tayo po ay Kristiyano. So kung Kristiyano ka at walang palakasan, we're not doing fellowship. Are we doing worldly stuff? No. You are wasting your time. But the question is, ang tanong dito ganito, paano ba yung palakasan? Okay? Dito tayo magpo-focus mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng palakasan, aalamin ko yung mali mo and then raratrating kita. That's not encouragement. Pastor, mali na nga. Oo, magunos dili ka, explain ko muna kung anong palakasan. Pwede po ba yan? So you have to understand, believers, again, the basis of our fellowship ay ano nga uli? Pag-ibig ni Kristo sa atin. That's our basis. Na kung paanong kinalinga tayo, tiniis tayo ng Panginoon, ganun din ang dapat natin gawin sa ating kapwa mananampalataya. Amen po ba? Amen. Now, ano-ano po itong mga bagay na ito? So una, kinakailangan natin gawin is what? Asking for the welfare of each other. Kinakamusta natin. Amen? Kinakamusta po natin ang ating paglakad sa Panginoon. You see, we have different struggles, tama? May mga kanya-kanyang hirap po tayong pinagdadaanan. May mga pagkakataon kasi na sa mga matagal na siguro mananampalataya, ang daling sabihin na, ay ano lang naman yan eh. Hindi ko ganun mga kapatid. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng iset aside. Okay? Yung mga kakayanan, yung pagtuturo ng Panginoon. So if we want to encourage one another, kinakailangan natin ng empathy. Empathy. Na kahit minsan para bang, ang simple na lang, hindi mo pa maintindihan. Sa totoo lang, kaya nga, ano nga ulit sabi ng chapter 15 verse 5? Patience. Kasi may mga pagkakataon ganito, papaalala mo once, ang ganda ng sinabi mo. Dapat alam mo na yan ha, di niya pa rin makukuha yun. Round 2, sinabi mo ulit, ganda. Di pa rin naintindihan. Round 3, round 4, round 5, round 6. May mga pagkakataon, mga kapatid, ang tinuturuan na ng Panginoon ay hindi yung ini-encourage mo, kundi ikaw mismo. And God is teaching you patience. Isa kasi, dali mag-correct eh. Para bang feeling natin, alam ko yan. Doon na lalabas ang humility. Kasi may mga bagay tayong hindi alam. Kasi kung alam mo pala, magiging mataas ka na, di mo na kailangan ng Diyos. Yung talino mo na lang ang masasabi mo. Ano gagawin natin? Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Because someday,
all of you, hindi some of you ha, lahat po tayo magdi-disciple. Amen? So ngayon, siguro kayo dini-disciple, siguro makukulit kayo. Anang katamad? Oh, pinalala ka, round 1. May tamad na ka na, round 2. Okay? Sumipag ka ng isang araw, may tamad na ka na, round 3. Diba? Oh, masipag ka na doon sa isang area, pero may isang tamad ka pa sa isang, round 4. Hindi mo naiintindihan yan. So both yung discipler and the disciplee, you need patience. Okay? Sa ganyang paraan, we need to ask for the welfare of each other. Alam nyo, hindi lang naman din kasi dapat kayo tinatanong eh. Tanungin nyo din mga devotional leader, kamusta sila? Tanungin nyo din, kamusta yung mga pastor? Kasi hindi madali, mga kapatid. Yun ang nagmamahalan. Kaya huwag kayong masyadong, magmarunong. Mga preacher, ganun din. Huwag kayong correct ng correct. Okay? Kinakailangan alamin mo muna. Kinakailangan tanungin mo muna yung kanilang pagkatao. Tanungin mo yung kanilang paglakad. Ask for the welfare of each other. Ano pa? Pangalawa, we need to inquire for their warfare. Ano yung warfare? Pakikipaglaban. So yung welfare, kinakamusta natin yung kalalagayan. Yung warfare, kinakamusta natin yung pakikibaka. Amen? Amen. Welfare, kinakamusta natin yung kanilang, alam mo yun, pinagdadaanan. Warfare naman, yung mga struggles nila, yung mga sin. Hello? Amen? Uy, amen. Mukhang seryoso kayo Hindi lahat. Alam natin, sa totoo lang. Well, kung kayo naman ay binigyan ng pagkakataon that someone gave you someone somehow to correct you, wag mo na itago. Mapalad ho kayo pag may ganun. Ibig sabihin, hinihanda kayo ng Diyos sa paglago. Ngayon, patuloy ka magpapaka-plastic at isipin mo okay ka lang, tapos magagalit ka ba doon sa nagko-correct, there's something wrong with you. There's something wrong with you. May problema ka, mga kapatid. So, loving one another includes asking the welfare. Pangalawa, inquiring the warfare. Okay? Tanungin natin. Diba? So, lahat ng ito, nagsisimula saan? Care. Kalinga. Hindi mo intensyon na para bang gusto mo lang maging tama, kaya mo siya i-correct. Hindi ganun. Nagsisimula yan sa care. Kailan nagsisimula yung care? Pag may love. Tama? Amen? Yun yung nagda-drive sa atin. Love. Kung bakit mo kinakalinga. That's why you care. So bago mo ratratin, ano yung kasunod? You have to connect. Yung sinasabi kanina ng empathy. Makikonnect ka muna, baka mamaya, alam mo yun, hindi mo nilalagay mo sarili mo sa Kanya. Amen? Kasi I have heard a lot, alright, that some of you, pinagpipray niyo yung kamag-anak niyo, maging pasensyoso muna kayo. I know you're so eager na maging tama, magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon, pero hindi nyo control ang lahat ng bagay. Hindi nyo alam ang lahat ng bagay. Kaya natin pinapasa Diyos ang lahat ng bagay. Ang hirap, no? Pero yun yung paraan. Kung talagang gusto nating patuloy na ang gawain ng Panginoon ay yumabong at mas lalo lumago. You have to care, you have to connect, and most importantly, you have to commune. Makipag-usap ka ng tama. Wag ko kayo magko-correct na ibang tao kung, alam mo yun, hindi kayo nakipag-usap ng tama. Parang ganito lang yun eh. Wala namang bagay na para bang hindi nadadaan sa mabuting pag-uusap. Amen po ba?
People today, makinig kayo please, people today, they have lost the art of communication. Tagalogin ko, naiwala na yung, ano ba yung art? Yung kagalingan. Or sabihin natin, yung tamang pakikipagtalastasan. Yan. So, nawawala na yun eh. Hindi na ako magtataka. Alam niyo bakit? Kasi nakaglue lahat ng tao sa cellphone nila eh. Wala na communication. Ang nangyayari, alam niyo kung ano? Puro assumption. Akala ko kasi. To illustrate that, parang ganito yan. Marami sa mga magulang, nagtataka bakit yung mga anak nila nagiging pasawa, etc. Eh nag-assume lang sila na para ba ang kailangan ng bata, pagkain, damit, that's all. Then lalaki na sila mabuting tao. No, it's not. Kinakailangan po pa rin nila ng attention, affection, alam mo yan, affirmation. Amen? Bago kayo nag-correct, ilang affirmation ang ibinigay po ninyo? Sige nga. Amen po ba? So if we want to have a proper discipleship program, kinakailangan ho natin yun. Right? Kasi nga sabi ko nga, hindi lang kasi puro, alam mo yun, atake lang. Kinakailangan mauna to. Amen? Amen po ba? So, we need to ask for their welfare. We need to inquire for their warfare. That means to care, to communicate, and to connect with them. Napakalaga nito mga kapatid. Then, dito tayo papasok ngayon. Dito na tayo. Sa verse 17, eto na. Ngayon, ginawa mo na lahat. You correct them. You care for them, you connect to them, you commune with them, tapos wala pa rin, dito tayo papasok ngayon. Sabi niya, I beseech you, brethren, mark them which cause, na naging isa din na divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Doon walang babanatan. Kasi ginawa mo ng lahat eh. Minahal mo na, nagpakababa ka na, etc. At tigas pa rin ang ulo. Mga kapatid, kasi magsasabi, meron palang cancel culture in Bible. No, it's not a cancel culture. Hindi yan yun. Kasi nga, may mas nauna dapat. Yun nga, kumalinga ka, kumonekta ka, at nakipag-usap ka naman ng tama. Kumbaga, inayos mo naman because the basis of the correction is your love for them because of the love of the Lord. Hindi pa rin. Ano gagawin natin? Ano sabi ng Bible? Tandaan nyo yan. Markahan ninyo. In fact, ganito yan. Pag sinabing mark, okay, not necessarily mean to cancel. The way you talk to them ay hindi kagaya ng pakikipag-usap nyo sa mga matapat na mananampalataya. Casual na lang, parang unbeliever. Nagigets? You will not try to connect with them. Because the only purpose kung bakit mo sila kakausapin, ipapakilala mo uli si Kristo. Yun lang yung dahilan. Amen? You see, when we talk about believers, mananampalataya kay Kristo, kinakailangan nilang maintindihan, alam mo yun, na ang mananampalataya, may proper discernment na. Dito tayo papasok ngayon. Dapat may proper discernment ho kayo. Ingatan ninyo kung sino yung makakausap ninyo. Kung dating mananampalataya, okay, sige. Pero ang tanong, lumalakad pa yan kay Kristo? Kahit ka mag-anak mo pa yan. Kung hindi siya nakakatulong sa pananampalataya, anong sabi ng Bible? Mark them. Kasi kung di mo gagawin, alam nyo, ang bulok na kamatis, pag isasama mo sa mabuting kamatis, masisira ang mabuting kamatis. Hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng kamatis. Ayan o, sabi doon, mark them. You have to have what? Discerning spirit. Not to cancel them.
Kasi nga, ang iniingatan mo, yung relationship mo sa Panginoon. Ano naman ngayon kung ayawan ka? Ano naman ngayon kung i-label ka, nagka-cancel, okay lang yan. Kasi mas masakit, buti pang hiwalay ka lang sa kanila, wag lang sa Diyos. Hindi, pastor, kasi baka makakilala sila uli kay Lord. Hindi ikaw ang gagawa nun. Si Lord ang gagawa nun. Amen? Pastor, yun naliligaw sa akin, unbeliever, pero alam mo yun, para makakonect siya kay Lord. No, hindi ikaw ang gagawa nun. Kinristyano mo yung tao eh. Kailan ka ba naging Diyos? Hindi lang sa mga naliligaw, maging sa mga kamag-anak na dating Kristiyano. Yes, tinitignan ko kayo, ng mga dating kasama. Hindi galing sa akin yun, galing dito yun. Huwag kayong magalit sa akin. Kasi ang linaw eh, sabi doon, mark them. Bakit? Kasi pastor, negative division eh. Ganun naman talaga eh. Pag nakikristo ka, there is division. Meron pagkakahati. Bakit? Hihiwalay ka sa dating, alam mo yun, gumagawa ng kasamaan at sa gagawa ng mabuti. Kinakailangan mag-decide ka. If you're not deciding, kung di ka nagdidesisyon, ikaw ang mapapahamak. Ikaw mapapahamak. Offenses. They are an offense. Kanino? To God. Nagigets niyo? Bakit tayo umaatake ng ganito? Kasi nagawa na natin yung una. Maayos naman. We ask for their welfare. Kamusta ka na? Bakit ka ba lumalayo sa Lord? Anong dahilan? We ask for their warfare. Ano ang dahilan? Minsan doon nagkakatalo. Kasi ang tao na kay Kristo, lumalayo sa kasalanan eh. Ang taong may struggle sa kasalanan, backslider o talagang hindi Kristiyano. Pero duda pa rin ako kapag backslider eh. Ang backslider kasi hindi yung hindi nag-a-attend. Tama? Meron tayo dito nun. So ngayon, kinakailangan yung makita kasi nga, ang ginagawa ng Panginoon, the Lord wanted to protect the church. Kasi ihaharap ng Panginoon na malinis ang iglesia, kanino? Sa Ama. Kaya nga may rapture eh. Ibig sabihin ba nun, banal ka? Hindi nga ganun eh. Hindi nga tayo banal eh. Pinapaging banal tayo ng Panginoon. Nagpupumili tayo somehow na maging banal sa harapan ng Panginoon. And clearly, if you are identifying yourself away from the church, hindi ka maayos. You are causing division. Bakit? Di ka nakikiisa eh. Amen? Pastor, masakit sa pandinig. Oo naman. Ano gusto? Magbobolahan tayo dito? Ano gusto yung marinig? Pagpalain kayo ng Panginoon sa konting paglilingkod? Anong gusto yung paglilingkod, mga kapatid, na gumagawa kayo ng kasalanan tapos okay pa rin? Lalo na kung ang kasalanan ay lantad. You see, when we talk about worshiping God, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin eh. Lahat tayo, kahit ako. Lahat tayo. And if you're not serious in serving the Lord, then may problema ho tayo. Amen? There's no joy in worshiping God. There's no pleasure, kagaya ng title natin, there's no pleasure of a correct fellowship. Pero dahil wala na siyang pleasure, kasi nga, hindi correct yung fellowship, may problema. Ba't nga ba kayo nagpupunta dito? Sige nga. Answer the question with the intelligence God has given you. But I doubt na meron talino kapag malayo sa Diyos.
Kasi pag may tanong na ganyan at malayo ka sa Diyos, imbes na sagutin mo yung tanong, magdadahilan ka. Kasi daming ganito, kasi ganyan eh. Nagigets? Ang taong nasa Panginoon, pag kinorek, he's humble enough to admit the mistake, ang pagkakamali, kasalanan, and he will repent of that. Then he will walk straight towards God. Dapat yun eh. Alright? So, tatlong bagay. Wala pa tayong points. Hindi ko alam saan galing yan. Hindi ba yung points natin? Introduction pa lang yan. O bakit sa intro, sabi ko nga, kasi nga pumasok tayo sa 17, tama? Very harsh. Pero bago kasi, meron nang nangyaring una muna. Sabi ko nga, we need to connect. Diba? We need to commune. We need to care for one another. Ngayon, sabi ng Apostle Paul, kapag hindi nangyari yan, Kristiyano, maging matalino kayo. Maging matalino kayo. Kasi gagawin na kayo, makanyanay mo yung church na yan, lalo pag-ibig. Hindi ho ganun yun. Pag may bumubulong ganun sa inyo, hindi ho sa Diyos yun. Amen. Kasi, ayun na, binigyan tayo ng ano eh. Ano nga ba yung dapat natin makita? Kasi when we talk about the pleasure of a correct fellowship, number one, we know how to behave. We should know how to behave. So bilang isang mananampalataya, yung pamumuhay, di ba? We need to take note of that. Right? Kasi sabi ko nga po kanina, kung hindi natin titignan yung ating paglakad, nagkakaroon ng kasiraan o ng, anong tawag natin dito? Pollution. Minsan kasi iniisip natin, konti lang naman eh. Di ba? Palitan natin yung mindsetting. Ganito yan. Yung konting dumi, naintindihan natin, baka pwede pa. Di ba? Huwag yung tignan bilang konting dumi. Tignan nyo siya bilang lason. Halimbawa, isang buong galon. Pataka mo lang kahit konting lason. Mabubuhay kayo? Mabubuhay kayo? Lason? I don't think so. Kasi ang kasalanan, sisira ho yan. Now, if the people of God, even though you talk to them, commune with them, care for them, connect with them, ayaw pa rin, anong gagawin? Kinakailangan putulin mo yung yung dating pakikipag-usap kasi hindi siya makakatulong sa paglago. Because if their behavior, if they don't behave in a Christianly manner, ikaw mananampalataya, i-distance mo yung sarili mo. Hindi mo kinakailangan ng affirmation ng ibang tao. Problema kasi sa atin, ganun eh. Maglilingkod lang ako pag marami nag-a-attend. Maglilingkod lang ako pag nandun kaibigan ko. Maglilingkod lang ako pag nandun yung magulang ko. Hindi ganun ang paglilingkod. Ang paglilingkod, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. That's your affirmation. Si Lord dapat, Lord, ito ba yung gusto mo? Amen. We should know how to behave. Pangalawa, we should know what to believe. Actually, magkasama yan. Hindi pwedeng paghiwalay. Your behavior, ang nagiging cause niyan, yung belief. Tama? Amen. Bakit mababaw ang paningin mo sa first fruit? Kasi mababaw ang paningin mo sa Diyos. Tights. Wala naman yan sa New Testament. Ano sabi? Tanungin ko nga yung mga nag-first fruit. Taas nga na kamay ng mga first fruit, gusto ko yung makita. Taas ang kamay. Nag-first fruit. Itong lately lang, itong taon na to. Isa lang. Dalawa.
Wala si Darlene, ano? Wala rin si Angel. Nagsisisi ba kayo? You see, kung bakit kayo nag-behave on doing first fruit. Tandaan niyo to ha. The foundation should be your belief to God. Kasi karapat-dapat siyang pagbigyan. Bakit? Sigurado na ba kayo ng trabaho niyo? Hindi. Pero bakit kayo nagbigay? Nang dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi may magsasabi sa inyo, ba't nyo pa ginagawa yan? Actually, di lang, it doesn't just apply to the first fruit. Everything. Ba't kayo naging special number? Hindi naman kayo singer. Again, based on what we believe in Christ. Your belief in Christ. So pag believe in Christ, the character of God is present in your mind. Hindi yung outcome. Hindi yung gusto mong mangyari. Tantanan nyo na ang paglilingkod ninyo ay nakabase sa alam ninyo. Wala kayong alam. Dapat ang alam natin ay patungkol sa sinasabi ng Panginoon at ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Hindi yung alam mo. Kasi yung alam mo, dadayain ka niyan. Sa totoo lang. Kasi totoo naman, may alam naman eh. Kasi alam mo, yung alam mo at yung alam ng Diyos, tatawanan lang ng Diyos yung alam mo. Kasi nga, if you compare your knowledge, your wisdom kay God, ang layo. Amen? Alam yung pinagkaiba ng bata sa matanda? Na kayong mga magulang, minsan sa sobrang irritable, na hindi mo kaya explain sa bata yung gusto niya matutunan, ano sasabihin nyo? Saka na mo, sumedagul na ka. Bakit? Di mo explain eh. Minsan ganun din sa Diyos. Wala kang alam. It's not my purpose to belittle you. No. Hindi nang purpose ko. Kundi to declare a very plain truth na wala tayong alam. Kaya aasa ka lang sa Panginoon. Amen? Kaya nga maaasahan siya kasi nga sobrang talino niya. Amen? Amen? Kaya ka nagpa-first fruit. Wala ka siguruhan kung magiging permanente ba yung trabaho mo o kung may trabaho ka pa next week. Pero at least nagbigay ka kay Lord. Glory to God. Hallelujah. So walang sino man ang pwedeng... Kasi minsan, dahil sa sobrang natin talino, gusto mo i-correct, nagiging mangmang tayo. Hindi siya nagbubunga ng kalakasan. Amen. Hindi tayo gumagawa dito na para bang, alam mo yun, mga bagay na hindi tayo sigurado. Marami tayong bagay na hindi alam. Pero kung meron man tayong bagay na dapat sigurado, alam natin na sinabi ng Panginoon. So when God says jump, you will jump. Bakit? Dahil alam mo? Hindi. Dahil sinabi ng Panginoon. Hindi kayo nag-amen Kung bakit mo gagawin isang bagay, kahit di mo naiintindihan, kasi ang basis nito, hindi naman yung pangunawa mo, kundi kung sino yung Panginoon. Imagine niyo kung, alibawa, kung gano'n pala ang basihan natin. Palagay niyo, susugod ba sa gera itong si Joshua? Sabi ng Lord, okay, susugurin sila, dala niyo trumpet. Saka naman makakita ng sundalo na dapat mong dalhin, sandata, espada, dala-dala mo trumpet. Tutututut. Ano, mamamatay sila, di mabibingi sila, ganon. Nagigets? Minsan dami natin tanong, minsan naging matalino tayo sa Diyos eh. Imagine nyo kung gano'n yung isip ni Joshua. Lord, sigurado ka, para naman kami eng-eng.
Lalabang kami, na trumpet lang dala namin, tapos mga ilaw, tapos sisigaw lang kami. Minsan, or madalas, nagiging mas matalino pa tayo sa Diyos. Kaya delikado ho yung masyadong matalino. Amen? Nakakatakot ho yung masyadong matalino. Mas mabuti pa na wala kang alam at tanging isa lang nalalaman mo. Ano yon? Magtiwala sa Panginoon. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Kahit ano sabihin pa ng ibang tao. Dahil ang Panginoon na nagsabi, magtitiwala ka. Kasi mga tao parang, hindi, dapat ganito gawin mo. Dapat sa Panginoon na tayo titiwala. Kung kasalanan man ang sinasabi kong ito, ang mga bagay nito ay galing sa Diyos. At dapat tayong umasa at magtiwala sa magagawa ng Diyos. How we behave, what to believe, and why we belong. Okay? So, ano nga yung sinabi ni Apostle Paul kanina? Markahan ninyo. Balik nga natin. Okay, verse 17. Okay, 17. Contrary to the doctrine which ye have learned. And, anong sabi dyan? Avoid them. Pag sinabi yung avoid, sasamahan nyo, syempre hindi, avoid nga eh. Iwasan. Huwag samahan. Dahil ba nagmamagaling, nagmamarunong? Hindi. Inutos ng Panginoon dahil pinoprotekta ka ng Panginoon para hindi ka maging mangmang sa iyong paglakad. Ganun ka kamahal ng Diyos. Dahil mas mahal mo ibang tao kaysa sa Diyos, sasamahan mo sila. Kawawa naman, pastor, kasi nag-iisa lang sila. Baka manumbalik sila kay Lord. Ba't alam mo pa kay Lord? Amen. Nagigets po niya? Amen po ba? Ingatan nyo mabuti ang relasyon nyo sa Diyos. Verse 18. Sabi diyan, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Ang linaw. Hindi naman ang Panginoon pinaglilingkuran nila eh. Di ba? Amen? Sabi doon, hindi naman Panginoon pinaglilingkuran nila. So if we're going to have a correct, truthful, genuine fellowship with the Lord and with the people of God, we need to learn discernment. We need to pray wisdom. We need to pray for wisdom. Minsan nga, hindi yung sinasama, minsan ikaw mismo eh. Ba't ka ba lumalayo sa Panginoon? Napakamatampuhin mo naman. Di ka lang pinansin, di ka lang niyaya, di ka lang kinamaya, nag-backslide ka na. Napakahina mo namang nilalang. Amen? Mahina ba kayo nilalang? Oo. Kaya tayo may kalakasan sa Panginoon. Pero ang ibig kong sabihin, konting ano lang, tampururot ka na. Hindi masamang sampalin yung sarili paminsan-minsan. Lalo na pag pinapakita ng Panginoon na, alam mo yan. Kasi ulitin ko sino nga ulit pinaglilingkuran natin? Panginoon, hindi tayo. So huwag kang pilingera o pilingero na pagpasok mo dyan, gusto mo lahat kumamay sa iyo. Ikaw tagapaglingkod, kamayan mo lahat. Mature yung galing, kamayan mo! Kasi once ka rin naman magiging masama ugali eh. Gets? Kamayan mo lang. Pero kapag hindi siya lumalakad sa Panginoon, wala pagsisisi, markahan mo. Amen. Ang pagiging mananampalataya ay may tamang paglakad sa Panginoon. Itama natin ang paglakad natin sa Panginoon. Tama hindi may tama ang paglakad sa Panginoon. Marami kasi may tama yung paglilingkod sa Panginoon eh. Tama ang paglakad. Tama paglakad. So,
ang ganda ng pagbati. Inisip ko, ano ba pwede makuha dito sa Romans chapter 16 na ito? Kasi nag-sandwich kung mapapansin niyo. Tapos, pagdating sa verse 21, so may pagbati na naman. I salute you, si Gaius, etc. Pero naka-sandwich. Kapatid, if we want to have a pleasurable fellowship, sa harapan ng Panginoon, we must learn how to love the Church of God. Ano nga uli? Kinakailangan nating mag-care sa bawat isa. Kinakailangan nating makipag-connect sa bawat isa. At kinakailangan natin na makipag-commune or communicate sa bawat isa. Kasi kapag maganda ang ating paglakad sa Panginoon, nagiging maganda ang relationship natin sa kapwa mananampalataya. Amen? So yung correction sa atin, mani-mani na lang. Wala na tisuran kasi nga alam ko na nagkikare ka sa akin Amen? So dapat may ganun. Ngayon, kung ayaw, ano nga uli ang warning ng Apostle Paul? So ang warning niya, mark them. And then if you mark them, then avoid them. Asan? Dahil ba nagmamagaling ka? Hindi. Utos ng Panginoon. Bakit inutos ng Panginoon? Gusto kanyang protektahan. Paano pag nag-repeat? Yun, di ibalik ang relationship ulit. Hindi naman nawawala yun. Pero sabi ng Apostle Paul, sabi ng Panginoon, through Apostle Paul, maging matalino kayo. You should have a discerning spirit. How we should walk as a church. Amen po ba? Mga kapatid, kasi by next year, we are praying na hindi lang tayo basta discipleship, kundi magkaroon na tayo ng mga ministries that clearly, ito yung paglilingkod natin sa Panginoon. Unlike being a pastor na forever na, hanggang kunin na ng Panginoon, o hanggang sabihin ng Panginoon, anak, tama na, mga ministries na meron tayo dito, it will take 1 to 3 years para hindi nakakasawa on your part. Halimbawa, if you will be a deacon of the church, if you will be a Sunday school teacher, choir conductor, kailangan natin yun. At haharap kayo sa mga mananampalataya. So, tatandaan nyo itong message na ito. Kaya kung nakakalimutan, malamang sa malamang, babalikan natin ito. Amen? Saan dapat natin gawin? Humingi tayo ng talino sa ating Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na sana habang tumatagal, hindi ako paatras, kundi pasulong. Hindi yung para bang paulit-ulit na lang yung mensahe na, alam mo yan, Kristiyano ka na pero mensahe pa rin namin, gumiti ka naman para kay Lord. Alam, may tahid ka na't lahat-lahat, tinutubuan ka na ng, tawag dito, lumot at lahat-lahat. Pagngiti pa rin sa Panginoon, ang topic natin, hindi ka pa rin ngumingiti. Ikaw na anak ng kamatis. Diba? Amen? Diba, sa anak ng kamatis, hindi parang mura yun in refers to the kamatis kanina. Kami mamaya makarinig, may iba yung si pastor, hindi ho. Kaya may usapan tayong kamatis kanina. So alamin natin kung sino yung kasama natin. Amen? Dahil anak tayo ng Diyos, hindi tayo anak ng kamatis. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. And Lord, forgive us. Kung meron man po kami naging maling kaisipan every time na i-correct po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na patuloy po naming isuko ang katigasan ng ulo na meron po kami. And help us, Lord, to humbly follow your words. Sundin po namin ang iyong salita sapagkat ito po'y makakatulong sa aming paglago. Paglakad na dapat nagiging kaaya-aya sa inyong harapan. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan, kung meron mang mananampalataya na naliligaw or hindi alam ang tamang paglakad. Open their eyes, O God.
Hindi po namin alam kung sino po yung mga anak ninyo, Panginoon. And if indeed they are children of God, hindi po nawa masayang ang oras. Hindi bagkus, Panginoon, they will seize the opportunity to serve you and to glorify you habang may oras pa po kami. I pray, Lord, na samahan niyo po kami sa aming paglakad. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyong papuring pasasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating po lahat. Sa mga nasa online, salamat po and God bless us all. Amen. Thank you po, Mahal po. Thank you po. Thank you po, Pastor Eric at mga kapatid.